Magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. At ito po ay New Testament survey lamang. Pwede bang kumuha muna tayo ng ng attendance? Please be recognized. Kung sino po yung mga available na narito. Ah, ah, Sino po ba mga available? Hindi ko makita yung iba. Labo na mata ko. Ay si Joanne Cabanilla. Good evening po, Pastor. Okay, Edgar Torno. Edgar. At si Jaisel, andito ba? Yes po, Pastor. Good evening po. Jerome. Si Jerome. Wala. Present po, Pastor. Ayun, pambihira, ganda lalaki Juliet, Michelle, and Pastor Sandy. Good evening po. Asan ang Pastor Good Sandy evening natin? po, Pastor. Ayun, ganda lalaki, pambihira. Sige. Wala pa yung isa nating kapatid na pastor din, si Pastor. Kilala mo yun yung huli. Kalimutan ko na yung pangalan niya. Pastor Benji po, kasama natin. Oo, andito ba? Kasama, wala pa po. Hindi pa siya pumapasok, Wala pa po. Sige, mag-start po tayo mga kapatid. Sa pagsisimula po natin mga kabsat ito po ay New Testament survey. At ito po ay binubuo ng mga sumusunod. Number 1 po ay the Synoptic Gospels. Number 2 ay Book of John. Number 3 ay the Book of Acts. Number 4 ay ang atin pong tinatawag na mga Pauline epistles. At number 5 ay ang general epistles. At number 6 ay ang Revelation. Okay. So, wala po tayong PowerPoint at this point kasi nga po ito ay introductory meeting lamang po natin. At sa atin pong pagsisimulang pag-aaral ay gusto ko pong sabihin sa inyo ng simula ay ang Synoptic Gospels. Meron pong separate na subject ang Synoptic Gospels. Sa kadahilan ng ang salitang synoptic, ang ibig sabihin nito ay common view. Pag sinabi natin common view, meron silang kaisahan na pananaw as far as the story of our Lord Jesus Christ is concerned. Kaya nga, pag sinabi natin synoptic, we're talking about synopsis. There is a common view among these three gospel accounts, Matthew, Mark, and Luke, which is different from the account of John. Kung ating pong titingnan mga kapatid ko, survey lang po to hindi po to in-depth study. Kung ating pong titingnan mga kapatid ko, ang Matthew, Mark, at Luke, nagsisimula lahat sa tinatawag na concept na ang beginning ay walang iba kundi si Jesus as a Messiah that came from the line of David. In short, yung kanyang humanity side of being a Messiah is being discussed pagdating sa Synoptic Gospels. Kaya nga kung atin pong hati-hatiin pa rin ang Synoptic Gospels, there is Matthew, there is Mark, and there is Luke. At kung titingnan po natin, like what I have mentioned before, na dapat po nagkaroon tayo ng mas maagang pagbabasa, si Matthew, nagsimula po siya sa tinatawag na genealogy ng Panginoon sa chapter 1. At si Luke, nagsimula sa chapter 3 or 4, if I'm not mistaken, sa genealogy ng Panginoon. Pero ang kaibahan ni Mark ay nagsimula si Mark sa calling ng mga apostol. Sa calling na ng mga apostol nagsimula si Mark.
Kaya kung titingnan natin, bagamat there is a slight difference between Matthew, Mark, and Luke, pero makikita natin na everybody or all of these three presents Jesus from the perspective of Messiah coming from the line of David. At ito po yung napaka-importante pagdating po sa Synoptic Gospels. Sa kadahilan ng we know sa ating theologies, alam ko dadaan niyo sa theology nito, na ang Panginoong Kristo ay may dual personality. He is God and He is man. Kaya nga yung humanity ng Panginoong Kristo ang tinatalakay dito ni Matthew, Mark, at Luke. At sa kanilang pagtalakay, sinasabi nila na, oy, galing yan sa angka ni David at galing yan sa ganito. Etong istorya niya nung siya'y lumakad sa lupa. Okay? Ngayon, i-differentiate natin ng tatlo. Mapapansin natin na ang simula ng aklat ni Lucas is different from Matthew because Matthew started with the genealogy. Now, pero si Lucas hindi nagsimula sa genealogy. Nagsimula siya sa event na nakapaloob doon sa when Jesus, John the Baptist, ay kinoconceive ng kanilang mga nanay. Si John the Baptist was conceived by Elizabeth, cousin of Mary. At si Jesus was conceived by Mary na nililiman ng banal na Espiritu Santo. Siguro later on tatalakayin natin yung tinatawag na kaibahan ng Lucan perspective. When I say Lucan, referring to Luke, as from the tinatawag nating Matthean perspective and the Markan perspective. No? Sa Matthean perspective o sa perspective ni Lucas, ini-establish ni Lucas ni Matthew yung tinatawag na lineage ng Panginoon. Kaya mapapansin nyo, there are generations, 14 generations here, 14 generations there, and so forth and so on. Ini-establish niya to. Kaya nga doon makikita natin malinaw kung saan ang galing ang linya ng Panginoong Kristo sa laman. Kasama doon sila Rahab, kasama doon sila Ruth, kasama sila kung sino-sino pa. No? Kaya magandang tingnan po natin yon na the lineage of our Lord Jesus Christ according to Matthew is not a perfect lineage. Kasi kung titingnan natin ang istorya ni Ruth, si Ruth ay isang Moabite, hindi original na Hudyo. At kung titingnan natin si Rahab ay isang prostitute sa Jericho na kung saan ay niligtas ng mga alaga ng Israelites because he was the one na nagtago doon sa mga tiktik na pumasok sa Jericho. Kaya kung titingnan natin, multi-race ang ating Panginoon as far as his lineage is concerned. Kasi si Rahab ay isang taga-Jericho, si Ruth ay isang Moabite, and so forth and so on. Kaya anong gusto natin sabihin dito? Ang gusto natin sabihin is simple. Si Matthew ay sinasabi niya dito na ito ang linya ng Panginoon and he doesn't want to make a mistake by telling everybody that according sa prophecy, the Messiah will come from the line of David. Kaya in-establish niya yung 14 generations na ito. Na doon sa book of Matthew. So dito pinapakita ni Matthew ang isang katotohanan na si Jesus ay isang Mesias at haring hinihintay ng bayang Israel. No? Kaya yun ang kanyang presentation. Ngayon, si Luke naman is a lot different. Kasi kung titingnan ninyo ang simula ni Luke sa kanyang introduction, the book of Luke was not for tinatawag nating public readership. Pag sinabi natin public readership, hindi siya katulad ng isang librong ibinibenta sa bookstore. Kundi ginawa niya ang account ng gospel na ito because of his desire na ang kanyang isang benefactor na nagngangalang Theophilus ay mabigyan niya ng concrete and detailed account of the life of Christ. Malinaw na sinasabi dito na siguro itong Theophilus na ito, since his name denotes the lover of God, Theo means God, and Phileia or Phileo is love. So Theophilus, meaning nito is
lover of God. So kung titingnan natin dito, probably Theophilus was a convert from Judaism at nalaman niya ang kwento tungkol sa Panginoong Jesucristo and he was converted sa Kristyanismo sa pamamagitan po ng we do not know kung saang source. Pero being a benefactor of Luke, itong si Theophilus, siguro, I don't know kung he was commanded or ito'y gift niya kay Theophilus. Kasi nagtatanong si Theophilus. At considering that Luke is a doctor, gumawa siya ng tinatawag na isang research. Sa ating kapanahunan, ang tawag po doon ay isang libro o nagsisimula sa dissertation o nagsisimula sa isang thesis. Ipinipresent niya ang nangyari tungkol sa Panginoong Jesucristo so that Theophilus must be informed about his inquiry regarding the Lord Jesus Christ. Okay, kaya diyan nagsisimula si Lucas. Si Marcos naman ay kakaiba kasi nagsimula lang siya sa Call of the Apostles. At makikita natin dito na si Marcos ay kasama ni Pedro during his time in Rome. So Mark was not actually the first what we call the first witness sa buhay ng Panginoong Jesucristo. But Peter was a witness sa Panginoong Jesucristo. No, kasama si Pedro kasi siya yung one of the three na malapit sa Panginoon. That's why when Peter was preaching, no, si Mark ay kasama niya, tumatayo si Mark bilang escribiente o scribe o tagasulat. So lahat ng mga sinasabi ni Peter ay sinusulat ni Mark at yun ang naging resulta na tinatawag nating the gospel according to Mark. Kaya mapapansin nyo, ang account ni Mark ay walang continuity. Pag sinabi natin walang continuity, may mga bahagi ng Beatitudes o Sermon of the Mount na later na lang binabanggit ni Mark, but binanggit earlier nila Luke at saka nila Matthew. No? Kaya kung titignan natin dito, yung continuity o yung tinatawag nating continuous flow of the story of Mark ay hindi nandoon ang linaw. Okay. Nakakasunod po ba? I want to hear kung nakakasunod. Yes po, Pastor. Okay. Mabilisan po tayo ha. Kasi mahaba po ang ating tatalakayin. Marami po, 27 books po ito. Tatalakayin natin as survey. Inuuna ko po ang Synoptic Gospels. As sa Synoptic Gospels, malinaw po ang ating analysis. Si Matthew ay kanyang binibigyan ng emphasis ang source ng Messiah from the line of David by emphasizing on the lineage. No? At si Luke ay binibigyan niya ang account ng Messiah, si Jesus, because of the demand of Theophilus, his benefactor. Okay. Kaya more on tinatawag nating didactic and theatrical, yung tinatawag na account ni Luke. At si Mark naman is only recording what Peter has mentioned on his way of preaching in Rome. Kaya mapapansin natin, ito ay patsi-patsi. Wala siyang chronology kung tutusin. No? So, babalik tayo, pupunta pala tayo sa dulo. Mapapansin natin na ang lahat ng dulo, Matthew, Mark, and Luke, ay nagwawakas sa tinatawag nating resurrection and ascension of the Lord Jesus Christ. Okay na? Resurrection and ascension of the Lord Jesus Christ. Okay, nagkakaintindihan tayo, no? Pero, tingnan nyo dito mga kapatid ko. Balikan natin yung Matthew. Ano ang sinabi doon sa Matthew? Sa Matthew 28, ang sabi ay, after the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Ito yung tinatawag natin, yung tinatawag na resurrection ng Panginoon. But sa dulo nito, makikita natin yung tinatawag na sinabi ng Panginoon,
Sa verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Nagbabasa po ako ng Bible para meron po tayong reference. Ito po ang sinabi sa atin ni Matthew. Pero kung titingnan din po natin ang ending ni Luke, malinaw po dito ang pagkakaroon ng similarity. In Luke 24, on the first day of the very morning of the week, the women took spices, so forth and so on. Resurrection po ito. At kung titingnan po natin dito, sa bandang dulo, no? Ang sabi dito, the ascension of Jesus, starting with verse 50. When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple praising God. Mapapansin natin dito mga kapatid ko, yung ending ni Lucas at ni Matthew ay pareho. It is about the resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ. Okay. Ngayon, punta naman po natin yung Book of Mark. Medyo mabilis lang po kayo sumunod sa Mark 16. Maliwanag dito. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the Mother of Jesus, so forth and so on. Verse 1. Ito tungkol sa resurrection na naman ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya dito, sa bandang huli, ano nakalagay dito? Sabing ganyan, he was resurrected and he said to them, sa verse 15, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Okay, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new tongues. Mapapansin nyo sa inyong mga Bible, yung verse 16 ay nakahiwalay onwards. Mga kapatid, hanggang verse, if I'm not mistaken, verse 16 pala, pero yung verse 17 onwards ay nakahiwalay. Yung iba sa inyong Bible, siguro nakalagay dyan italics. Kasi nga, pag mga kapatid, meron tayo may konting problema dito. Bakit? Sa original writing ni Mark, ang hanggang 16 lamang ang kanyang sinulat. Mark 16:16. Okay. Pero kung mapapansin ninyo, mayroong italics dito mula sa 17 onwards. At nakalagay po sa footnotes ng inyong Bible, kung study Bible po ang inyong hawak, nakalagay doon, itong 17 hanggang dulo ay wala sa mas pinakamatatandang manuscript regarding kay Mark. In short, along the way of translation, along the way na magkakaroon ng pagkopya, kasi kinokopya po nila ito, wala pa naman po no internet, ay maaaring ang iba ay nagdagdag nito sa dulo. Mamaya tatalakayin natin to. Ang mga iba ay nagdagdag nito sa dulo ng Mark, yung 17 onwards, ika nga na hindi galing sa original writing ni Mark himself. Okay? Kaya medyo nandito na po yung tinatawag na discrepancy o yung tinatawag nating problema. Bakit po? Maaaring yung iba sa inyo ay magkaroon ng pagdududa na hindi inspired yung verse 17 onwards dahil kasi sabi po doon sa footnotes, wala ito sa pinakamatatandang manuscript. So during the time of 1600 ay ang pinagkuhanan ng tinatawag na mga scholars ng mga panahon na yon ay maaaring hindi kasing tanda ng mga nadiscovery ng mga panibagong manuscript.
So basically, kapag pagbabasihan natin ang King James, no, ang ating makikita buo yan hanggang sa dulo, inclusive of 17 onwards. Pero pag pinagbasihan natin ang Revised Standard Version, ang nakalagay po sa verse 17 onwards ay wala ito sa pinakamatatandang manuscript. Pero kung titingnan natin hanggang 16, maliwanag na it is about resurrection and ascension ulit. So the Synoptic Gospels we call Matthew, Mark, and Luke, hanggang dun sa verse 16, they are unified in presenting to us that the ending of their original story is about what? It's about the resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ. Medyo may konti nga lang po discrepancy pagdating dito sa verse 17. Ang tanong natin sa ngayon ay ito. Masasabi ba natin na yung verse 17 onwards ay hindi inspired? Yan po ang first question na open po sa lahat. Pastor Hope, I know you're listening. Lahat po ng sasagot, mali man o tama ay paki-record lang. Okay, open po tayo. Paano po natin i-justify ang verse 17 onwards na hindi kasama doon sa original o pinakamatatandang manuscript? Sige po. Walang gusto sumagot? Nakakasunod ba kayo? Baka mamaya daldal ako ng daldal dito, hindi pala kayo nakakasunod mga kapsat. Hello? O, tanungin natin si Pastor Jaisel. Pastor Jaisel, Matthew, Mark, and Luke, pare-parehong ending nila until verse 16 ng Mark 16. Resurrection and ascension. Pero may nakalagay na italics dyan sa ibaba, yung Mark 17 onwards. Na ito'y nakalagay na wala sa pinakamatatandang manuscript. How can you justify na yung 17 onwards ay still inspired pa rin? Ayun po, Pastor. Base nga po dito sa hawak kong physical Bible, nakalagay nga po dito na may connotation po sa baba. Sa ibang matatandang manuskripto at sa sinaunang salin ay hindi nakasulat ang mga talatang verse 9 hanggang 20. So, at sa ibang manuskripto'y ganito ang pagwawakas ng aklat na ito. Subalit ang mga salitang ito ay hindi nakasulat sa matatandang manuskripto at sinaunang salin. Okay. Sige, tuloy mo pa. Ayun po, may nakabase and connotation din po from Gawa 16:15 and 1-8 and 16:19 na gawa ng 1:9 to 11. Sa akin po, Pastor, not to defend pero gaya nga po ng paliwanag niyo po, no. Pare-parehas po sila ng ending because they are the witness of what Jesus Christ did po, no. So para sa akin po, hindi kumbaga kahit hindi po siya nakita or nahanap po doon sa mga pinakamatatandang manuscript, still it's valid kasi po is Marcos is one of the witness of what Jesus Christ did, and kagaya din po ng account ni Apostle Luke and Apostle Matthew. So nagkakatugma-tugma din po yung pagiging basehan po kung ano po yung nakatala sa Book of Marcos or the Gospel of Marcos dun sa verse 17 to the last po ng kanyang mga sinulat. Okay, may dagdag po. Sino man sa atin dito na naririto? Pastor, dito po sa Bible namin na hawak, yung magandang balita Biblia, wala naman pong chapter 17 dito. Pero dito po sa footnote sa baba, yung 16, verse 9 16 po, hanggang chapter 20. 16 lang po. Opo, yung Chapter sa 16 lang po. Opo, chapter 16. Yung mula po dito sa verse 9 hanggang 20. Naglagay siya ng footnote dito na hindi nga nakasama doon sa
matandang manuscript. Pero kung titingnan po natin para sa akin, kasi ito pong 9 hanggang 20, halos ito rin po yung mga ending dito sa Matthew. Yung Okay? opo, parang kahit po doon sa ibang siguro na dito sa aklat ng John din. Para sa akin, siya po ay rin, sabi ko, Inspired. God's breath din, inspired. Kasi ang detail naman po ng 9 hanggang 20 ay tungkol sa pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena, which is nandoon naman din po yan sa Matthew. Maging dito po sa pagpapakita ni Jesus sa dalawang alagad, nandoon din naman po yan sa Gospel. So para sa akin, Okay. inspired din po ito. Okay, thank you very much po, Pastor Sandy. Opo. Meron pong ibang maisagot? May iba pong gusto magbigay ng kanilang idea? Mark 16 po, Pastor, yung chapter 16. Mark 16. Mula Kasi dito 9. Kasi dito sa Bible ko, yung King James, yung 16, 17, 18 naka-red. Okay. Ay 15, 16, 17, 18 naka-red po siya. So, ibig sabihin, kasi dito, and the said unto them, go ye into the world and preach for gospel to every creature sa 15. Tapos sa 16, he that believe and he is baptized shall be saved. But for that believe not shall be damned. Medyo malabo sa dam. And those signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devil, they shall speak with new tongues, they shall take up serpent, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ang nagtataka ko dito, Pastor, bakit red yung 17 at saka nawala? Ano? Okay, ang tanong lang natin simple. Wala yung dulo ng Mark 16:16. So nakalagay doon na wala ito sa mga mas matatandang manuscript. Paano natin i-justify na iyan ay inspired pa rin? Kahit na wala. Any answer? Brother Jerome? Ano i-justify natin? What about Sister Juliet? Pastora Juliet? Okay, let's put it this way. Kahit na wala siya doon sa pinakamatatandang manuscript, still, the idea that is contained doon sa sinasabing wala sa pinakamatatandang manuscript is nasa Bible. Kaya ang tanong, ang pinag-uusapan ba natin dito ay yung letra ng pagkakasalin o ang pinag-uusapan natin ay konsepto at ideya na gustong iparating sa atin ng Panginoong Jesus. So kung pag-uusapan natin ay yung mga letra por letra, magkakaroon tayo ng konting problema. Kasi lahat naman ng hawak nating Bible ay translation na lamang ng original.
Gusto ko po linawin sa inyo wala po tayong original Bible. Translation na lang po yan. From the manuscript na nadidiscover ng mga scholars at kanilang pinag-aaralan. Kaya mapapansin po ninyo, iba-iba po ang letra o rendition ng mga salita na ginamit kahit na Matthew para pareho yan, pero sa iba-iba ninyong Bible, iba-iba ang pagkakasabi. Kaya take note, parang bahagi na ito ng hermeneutics. Wala po sa letra ang tinatawag na inspiration, kundi nasa ideya at konsepto na ipinipresent sa atin ng mga salitang ating binabasa. For example, maglagay po tayo ng pangalang Diyos sa papel at ilagay natin sa dibdib natin. Matatakot po kaya ang dyablo? O maglagay tayo ng t-shirt na may tatak na Jesus. Matatakot po kaya ang dyablo to? The fact remains na yung dyablo, alam niya na ang pangalan ni Jesus. Pero ano sabi sa Biblia? When we claim by faith the power that is in the name of the Lord Jesus Christ, then it takes effect sa atin. Di kaya nga yung iba ginagawa nila, di ba, no, sa mga ibang kulto. Gagawa sila ng sulat-sulat sa papel tapos itatapal sa noo o kaya ipapalunok o lalagain at ipapainom. That's not the way the principle of the Bible operates. Kasi nga, it is not by letter, but it is by principles and ideas that are presented in the scripture na binabasa natin. Ngayon, pwede ba nating sabihin na yung huling bahagi ng Marcos ay hindi inspired? Kapag pinagbasihan natin ay ang letra por letra at ang sinasabi doon sa ibaba na wala sa matatandang kasulatan ang huling bahagi ng Marcos, maaaring tama, hindi inspired. Pero dahil nga ang atin pong pamamaraan ng i-interpret ng Bible is not by letter, but what is contained doon sa mga letter na mga principles and ideas, then we can say na ito ay inspired, yung dulo na yon ng Marcos. Bakit? Kasi yung mga binabanggit doon ni Marcos ay totoo naman. Diba? Sabi, pag kayo nanalangin, humawak ng mga magpapagalingin sila, magsasalita sila ng iba't ibang wika, etc. At kung ano-ano pa mga himala. Actually, kung sino man na naglagay nun doon, inilagay yun doon because yung nagtugtong doon ay na-observe niya na these signs are following those who believe in the Lord Jesus Christ. Sa madaling salita, na-obserbahan na nagdugtong na yon na ang mga tandang ito ang sumusunod doon sa mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Kaya sinulat. Pero hindi nangangahulugan, take note hindi nangangahulugan na yon ay hindi inspired. Because the principle and ideas that are involved doon ay inspired sa ibang bahagi ng Biblia. For example, sa Acts 1:8, no, binanggit na kanina ni Jaisel na may mga binanggit ditong biblical references na nagsasabi na yung mga bagay na binanggit sa dulo ng Mark 16 ay malinaw din naman na makikita natin sa ibang bahagi ng Biblia. Therefore, kung nakikita natin ito sa ibang bahagi ng Biblia, the principle and ideas ay inspired because it is present. Nagiget nyo ba ako, mga kapatid? Nakukuha nyo ba? Kaya pag sinabi po yan na itong bagay ito ay hindi bahagi ng mga matatandang scriptures, okay lang yun. Tanggapin natin as they are. No? Tanggapin natin as they are. Pero hindi nangangahulugan na nawawalan na ng kabuluhan yung sinasabi doon sa huling bahagi ng Mark. Still very much may kabuluhan yon. Bakit? Kasi yung
Diyos na gumagawa noon sa aklat ng mga gawa, yung mga himala, etc., ay Diyos din na nagsasabi doon sa aklat ni Marcos. Amen. Kaya kung titingnan nyo, according to other scholars, malamang ang nagdugtong niyan ay ang mga naka-observe na ginagawa ng Holy Spirit sa Book of Acts at iyon ay dinugtong nila. Okay? Idinugtong na lang nila doon. Kasi kung pag-uusapan natin kung ano ang nasulat sa four Gospels na una, walang iba kundi ang Mark. At sumunod si Matthew at Luke, at eventually siya hiwalay si John. Kaya nga kung titingnan natin dito mga kapatid, malinaw man na malinaw na kung tama ang sinasabi sa bandang huli ng Mark, ibig sabihin, inspired ito. Because ang inspiration does come not from the letters, but from the principles and ideas that are presented in the scriptures. Okay, patuloy tayo. Meron pong tanong. Question. Kung malabo, magtanong po kayo. Wala pong tanong? Okay, tuloy tayo. At ikalawa po sa survey natin actually ay matapos po ang Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, ay ang John. Okay. Tandaan nyo ito Nagsimula ang Matthew, Mark at Luke saan? Sa genealogy at sa lupang buhay, sa panlupang buhay ng Panginoong Jesucristo. At nagwakas ang Matthew, Mark, Luke at John saan? Sa resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ. Let us observe. Saan po nagsimula ang Gospel of John? Look at your Bibles. Saan po nagsimula ang Gospel of John? Kung nagsimula po ang Matthew sa lupang buhay ni Panginoong Jesucristo, saan po nagsimula ang Gospel of John? Any idea? Ano po, Pastor? Wala pong Sa, idea sa inyo? yung sa John po, nagsimula po siya doon sa in the beginning was the Word. And the Word was with God. Okay. Thank you, Pastor. Nagsimula siya sa langit. Nagsimula si Matthew, Mark at Luke sa lupa. Sa buhay ni Jesus. Pero si John nagsimula sa buhay ni Jesus sa langit. Ano sabi niya? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, etc. Tungkol sa buhay niya, etc. At pagdating sa John 10, ay sabing ganyan, at pumaroon siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. Kaya sa John 12, 1:12, ay ngunit sa lahat ng tumanggap sa kanya, siya ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Please be observant. Bakit Synoptic Gospel sa Matthew, Mark, and Luke? Kasi nanggaling sila sa isang perspective na si Jesus ay nanggaling sa angkan ng Israel. Pero si John is different. Ang kanyang binigyan ng pansin ay hindi si Jesus na nanggaling sa angkan ni David, kundi si Jesus na nanggaling sa Diyos. Diba? Ang ganda, no? So that makes the difference. Nanggaling siya sa Diyos. Kaya nga, yung mga iglesia ni Cristo, ayaw nila ng Book of John dahil kasi malinaw na nanggaling sa Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Tingnan nyo yan, ha? So, kung titingnan natin, malaking laman ng Matthew, Mark, Luke ay nandoon din sa Book of John. Kaya lang, the difference is that meron tinatawag na emphasis sa Book of John regarding the origin of the Lord Jesus Christ and His nature being God. Kaya kung titingnan ninyo, saan nagsimula ang unang himala? Diba sa Book of John? At ano yung unang himala? The marriage feast of Cana. Okay, na? Kasalan pa kami.
kasalan sa Kanaan. Kung titingnan natin, at kung titingnan din naman natin ang Matthew, Mark, Luke at John, hindi sila nagsimula sa mga himala. Pero makikita natin, ay, Matthew, Mark, Luke pala, na hindi siya nagsimula sa himala. Pero makikita natin, ang Book of John, nagsimula ito sa pagiging Diyos ni Jesus at nagpatuloy ito hanggang sa huling bahagi ng John na in-exemplify ang Panginoon bilang Diyos. Remember, survey lang to ha. Hindi tayo mag-i-in-depth study. No? Kaya kung titignan natin, nagsimula pala sa Diyos ang Panginoon si Kristo. Therefore, it is only proper na ang pagsisimula ng Panginoon sa Kristo bilang isang Diyos, no, ay magpatuloy ng pagpapakita ng kanyang pagiging isang Diyos. Kaya may mga himalang ginawa at may mga parables sa Book of Acts, sa Book of Luke, nagkakamali ako, sa Book of John na specific lamang para kay John. Kasi yun ay nagpapakita ng pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Hindi natago kahit kailan ang personalidad ng Panginoong Hesukristo. Laging nakabuyang-yang yan. Only si Matthew at Luke at saka si Mark, ipinakita nila yung human side ng Panginoon. But John is different. Ipinakita niya ang divine side ng Panginoong Jesucristo. Okay. No? Anong mapapansin natin? May pagkakapare-pareho ba ang apat na Gospels as far as the ending is concerned? Bigyan ko po kayo ng ilang minuto para sagutin ang aking tatlong. May pagkakapare-pareho po ba ang four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John as far as the ending is concerned? Wala. Wala. Meron. Wala po. Meron, wala. Sa akin po meron. Okay, meron. Meron. Kasi po kanina Maliwanag po, Pastor. yung sa pinasapukan natin kanina, meron din po kasi sa John yun, yung nagpakita kay Magdalena. Pagdating po sa resurrection, sa tingin ko, Okay, may pagkakapare-pareho, no? mayroon din. Pero, in general, may papansin ba kayo na hindi pagkakapare-pareho? Maganda yung point ni Pastor Sandy. May pagkakapare-pareho. Ano pa yung napansin yung pagkakapare-pareho? Yung kwan. Kakapare-pare. So, compare the four Gospels, yung ending nila. Anong pagkakapare-pareho at differences? Ang pagkakaparehas, yung iba, kwan. Yung nakita ko dito, Pastor, yung pagkapare-parehas, yung evangelism. Okay. Maganda. Paano mo masasabing pare-parehas sila sa motive ng evangelism? Kasi Pastor, dito sa John, sinabi rito ni Jesus Christ, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Doon Sa John naman ba yan? sa Okay. Ha? Sa John. Okay. Apo. Sige. John 20. Tapos yung sa Matthew, tsaka Mark, Lucas, Matthew, evangelism din po yung kanyang yung kanyang pinupunto, yung kaligtasan ng mga tao. Okay. Kaya ang pinagkaiba nga lang po, yung sa Mark, patungkol nga po sa lupa, yung inano nila, yung tatlong
Matthew, Mark, Luke, tapos si John patungkol sa Diyos. Pero ang pinapoint lang dito is kaligtasan eh. Nung Okay. Tama, yung sa Matthew, Mark, Luke, pare-pareho sila. Resurrection, ascension, at bilin. ah, Anong bilin kay Matthew, Mark, at Luke? Pare-pareho yan, ano? Evangelism, mission, making disciples. Ang tanong, makikita niyo ba yung sa Book of John? Sa dulo. Kasi nagsimula ang Book of John, sa afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Ganito Okay. nangyari. Si Simon Pedro, si Tomas, na Didymos, Nathaniel, etc. Sila ay mangingisda. No? Kasama na Simon Pedro. Pero magdamag na sila nangingisda, wala pa rin silang nahuli. No? Kaya sabi ng Panginoon na nasa baybayin na hindi nila nakikilala, itapon ninyo sa inyong right side ng boat at you will find some. At ginawa nga nila yon at marami silang nahuling mga isda. Okay, Okay. no? Nung verse 7, doon lamang nila napagtanto na isang himala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga Simon Pedro, nakilala niya ang Panginoon, tinali niya ang kanyang sarili sa kanyang outer garment, tumalon sa tubig at lumangoy. Ng mga around 100 yards, malayo ito. Kung makarating siya doon, nakita niya may iniihaw na isda at ilang tinapay. Okay, so nung napunta na sa pangpang sila lahat, okay, na niyaya sila ng Panginoon. Sabi, halika kayo, mag-almusal kayo. At ang bawat isa ay kumain. Pero wala silang kibuan. Diba? Wala silang kibuan. Okay. Okay. Pagkatapos noon, kumain sila, may testing kay Pedro, etc. na iniibig mo ba ako, Pedro? Pagkatapos, yes, 3 times in the next chapter, 3 times din siyang nagsabi na, yes, Lord. Okay. And to make the story short, may binanggit ang Panginoon sa kanya tungkol sa tinatawag na destiny ni Apostol Pedro. So forth and so on. Ang tanong, sa huling chapter na ito, chapter 21, may makikita ba kayo dito na tungkol sa discipleship, resurrection, at saka sa ascension? Wala po. Wala. Tama kayo. Wala po, wala. Wala na po, Pastor. Wala na po. Wala. Pero do you think the message of Matthew, Mark, Luke ay message din ni John sa hulihan? Kahit na walang ascension, resurrection. Ano sa tingin nyo? Make an analysis. Ano, Okay, let's put it this way, mga kapatid. Sabi ni Matthew, all authority has been given to me, etc., etc. Sabi ni Luke, ganun din, etc. Sabi ni Mark, ay, ganun din, umakyat sa langit, make disciples daw. Pero ang huling chapter ni John is the story about Peter at ang pangingisda. Do you think may gusto ipakita ang Panginoon Jesucristo sa atin regarding that? Meron, maliwanag. Meron, After Pastor, explanation meron. ko, bibigay ko sa inyo ang break. Mag-break muna tayo mamaya. Ha? Ano ang aking gusto ipakita sa inyo? Ano ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon Jesucristo? Number 1, no? Pinakita niya sa atin yung concept ng pangingisda as a way of concept ng pag-evangelize. Kung titingnan ninyo ang unahan, ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga alagad? Come and I will make you fishers of men. At ang senaryo ng chapter 21 na nagbubukas sa pangingisda din. Okay. At pagkatapos noon, wala namang special na pangyayari. Hindi naman resurrection ang pinag-usapan dito eh. Hindi naman ascension din eh. Pero ang pinag-usapan dito, malinaw na malinaw. Number 1, no? Pinakita niya sa atin ang motive ng pamamaraan kung paano tayo mag-evangelize, mangingisda. Second,
ipinakita niya sa atin yung tinatawag na kahit marami kang failure, definitely may failure si Peter, if God wants to reinstate you and give you and call you into the ministry, gagawin niya. Kaya nung ginawa niya, paano ang kanyang ginawa? Hindi niya sinabi, hindi niya inutusan si Pedro. Pedro represents actually ang mga alagad. Hindi niya inutusan si Pedro. Tinanong niya si Pedro sa pinaka-core ng ministry. At walang iba kundi yung iniibig mo ba ako, Pedro? Kasi alam naman natin, mga kapatid, na kapag walang pag-ibig, walang susunod sa atin sa Panginoon eh. Kahit na ang Yeah. isang tao na hindi mo iniibig, hindi mo susundin. That's why the test of obedience is actually a test of love. Kaya sinabi ng Panginoon kay Pedro, iniibig mo ba ako, Pedro? 3 times niyang tinatwa ang Panginoon, 3 times din siyang tinanong ng Panginoon. Diba? At anong sinagot sa kanya ng fan ni Pedro? Opo, Panginoon, iniibig kita talaga. Promise. At anong sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi. Okay. Indeed, sabing ganyan. At ang sagot ng Panginoon sa kanya ay ganito. Darating ang araw na ikaw ay bibihisan ng ibang tao at ikaw ay dadalhin sa mga lugar na hindi mo gusto at gagawin nila sa iyo ang mga bagay na hindi mo gusto. At ang sabi po ng Bible, malinaw, ito ay nagsisignify kung anong ministry ang gagawin ni Pedro at kung paano ang pamamaraan ng kanyang kamatayan. Kaya pareho ba siya ng Marcos, Lucas, at saka Mateo? Hindi Hindi po. pagdating Hindi sa po. konsepto ng events, pero pareho pagdating sa konsepto ng ministry. Kasi sa Matthew, Mark, and Luke, inuutusan niyang iba na mag-disciple. Sa Book of John, dito sa ulihan, sinasabi niya kay Pedro na uutusan kita, pakita mo sa akin ang iyong pag-ibig at ito ang mangyayari sa iyo. So they started differently, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung tatlo, Synoptic Gospels, nagsimula sila sa pagpapakita na si Jesus ay Mesiyas na tao. Pero ang Book of John ay nagpapakita na si Jesus ay isang Mesiyas na Diyos nang galing sa Diyos. Pero the end is the same. Matthew, Mark, Luke is a generalization ng mga gustong ipagawa ng Diyos. Lahat kayo, mga alagad, go and make disciples. Pero sa Book of John, ipinakita niya ang tinatawag na privacy ng calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. By testing Peter of how much love he has for the Lord. Dahil kung malaki ang pag-ibig sa Panginoon, definitely gagawin niya ang gusto ng Panginoon. Kayo mga kapatid, gano'n nyo kamahal ang Panginoon? Hindi nyo masusukat yan habang hindi nyo nakikita ang cost. Pero kung ang cost ay kaya ninyong gawin at sundin ng Panginoon sa lahat ng kanyang pinag-uutos, then yun ang sukatan ng inyong pag-ibig sa Panginoon. Break muna tayo, mga kapatid. Book of Acts. Okay, tanungin natin si Brother Jaisel. Ano masasabi mo sa Book of Acts? Ayun po, muli po, magandang gabi po, no, Pastor. Sa Book of Acts po tayo, para sa akin po dito po, actually it's more of after po ng ascension ng ating Panginoon, no. Dito na po na-receive natin yung Holy Spirit, and dito din po pinapakita yung mga gawa nila Apostol Pedro at ng mga ibang apostol po sa kanilang mga ministeryo na ipinagkatiwala po sa kanila ng Panginoon. Okay. Brother Joan, ano masasabi mo? Sa Book of Acts. Gusto na, basa mo na ito. Ito yung, Sige, Brother Edgar. dito, Pastor, pinakita yung yung kapangyarihan ng Diyos na yung
sa pamamagitan ng Holy Spirit. Wala, lahat ng mga, dito kasi pinakita yung baptized of the Holy Spirit, dito nagsimula sa Book of Acts. Kaya yung mga maraming nangyaring himala dito sa Book of Acts. At dito rin po nagsimula yung kasaysayan ni Apostol Paul. Okay. Kung paano siya naligtas. Dito po rin pinakita sa Book of Acts. Okay. Thank you very much, Brother Edgar. Brother Jerome, ano masasabi mo dito? Hello po. Yung Book of Acts po, after po ng resurrection ni Jesus, yung ascension niya, yung mga disciples po niya, naging apostles na sa Book of Acts. Ibig sabihin po, yung ministry, ginagawa nila yung, nagsishare na sila ng gospel sa mga, dito rin nag-umpisa yung church po. Mhm. At yung ministry ng mga apostles. Okay. Yun po. Sister Juliet, Marami pala pa doon sa isa, tatlo lang kami. Sister Juliet, ano masasabi mo dito? Sana tinulugan mo na kami. O tanawin natin si Brother Ruel. Brother Ruel, Good evening po. Sa Acts po, dito nag-start yung missionary journey po ni Apostol Pablo. wow. At I like dito that. diyan din po ang pagkakatatag ng mga churches. At saka po yung work po ng Banal na Espiritu diyan po tinanggap ng mga apostol po. Okay. Marami pong salamat. Pastor, dito rin po yung yung pinalitan si Judas. Dito po para ma-complete po yung 12 apostol. Okay. Tama. Kompleto. May isang bagay po ko sasabihin sa inyo. Sa katotohanan, hindi pa po nagmi-ministry dito ang early church. Kasi kung titignan natin ni Matthew, Mark, at saka Luke, there was a mandate. At ang mandate ay manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa tanggapin ninyo ang kapangyarihan galing sa itaas. At iyan ay malinaw po na binabanggit sa aklat ng mga gawa. Sa first chapter, pinag-utos po sa kanilang Panginoon, actually ang Acts chapter 1, ay isang bahagi po na kung saan ay pinag-uutos ng Panginoon sa kanila, yung tinatawag na maghintay. At nagsisimula ito ng salitang, in my former book. Sa madaling salita, nagsasalita dito, si Lucas muli, bilang writer ng Book of Acts, at naka-address ulit ito kay Theophilus. Tingnan niyo yung chapter 1, verse 1, 2. Malinaw na ito ay sequel. Pag sinabi nating sequel, kadugtong nung una niyang sinulat. At ang una niyang sinulat ay ang aklat ni Lucas, the Gospel of Luke, the story of the Lord Jesus Christ. At sabi niya, in my former book, nangangahulugan sa una kong sinulat, sabi niya kay Theophilus. Therefore, this is a sequel o ikalawang bahagi ng kanyang thesis. Binanggit niya doon sa unang book niya ang buhay ni Jesus
Ngayon, binabanggit niya ang buhay ng iglesia. At ano po ang simula ng buhay ng iglesia? Una, binase niya ito sa katotohanan ng huling pagkakataon na nakasama nila ang Panginoong Hesukristo. And that is the ascension time. Habang umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, nakatingin sila. Ngayon may dalawang lalaki dumating, mga anghel, at sabi sa kanila, "Hoy, yung Jesus na nakikita niyong umaakyat ay siya rin Jesus na makikita niyong babalik." So the promise is there. Jesus will come back. Pero between the ascension and the coming back of our Lord Jesus Christ, may mga bagay silang dapat gawin o ipinapagawa ng Panginoon. At guided by the Holy Spirit, ang unang ginawa nila Pedro as a leader during the time is to find a replacement for Judas. Tama ba, mga kapatid? At mapapansin nyo dito, nakakita sa Pedro na hindi nag-aral by the wisdom of the Holy Spirit. He was able to quote the book of Psalms na nagsasabi na yung lugar niya, somebody has to take place, referring to Judas. Na, at sabing ganyan sa Abanyaong, nagkanulo sa Panginoong Kristo. And then, kinuwento din dito ni Pedro, yung nangyari kay Judas. Ang sabi dito, bumili siya ng field, pero actually hindi naman talaga bumili siya ng field si Judas. Actually, yung pera pinagkanulo niya na 30 pieces of silver ay yun ang ibinili ng field. Kasi itinapon niya yun eh. Sa harap ng mga saserdote. Tinapon niya yon at yun ang pinambili ng field ng mga saserdote. At ang sabi ng Bible, siya ay nagbigtito, nahulog, at tumama sa lupa at ang kanyang mga bituka ay nagsilabas. Napakasama nung nangyari kay Judas. That's why, kung titingnan ninyo, there are first things na dapat mo nang gawin ng unang iglesia. At isa sa mga first things na yon ay number 1, remember the last mandate na binigay sa kanila ng Panginoon na that is to make disciples, kaya yun ang binuksan dito ni Lucas. Yung huling moment ng Panginoon na kasama sila up to ascension. Number 2, matapos i-remind sa kanila yung dapat lang gawin, ginayos nila yung bilang nila because the Lord has chosen 12 and one betrayed, that's why they have to choose another one. Okay. Di ba mga kapatid? At ano ang kasunod na ginawa nila? By putting everything in the right perspective. No? Ang ikatlong ginawa nila ay napakaganda. Ano po yun? Kain muna ako. Nagtipon-tipon sila Buhay yung 12 apostles. sa araw ng Pentecostes. Chapter 2 na po tayo. They were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of the violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, anong ginawa nila? After receiving the mandate, and then, after replacing Judas, what they did, they gathered together. And when they gathered together, that is the time that the Lord poured out His Holy Spirit to the early church. Okay. Question. What do you think is the significance of the pouring of the Holy Spirit? Anong kahalagahan nito para sa kanila? May idea?
Sa akin po, Pastor, kasi nasa stage na sila ng pagbuhay na nga ng iglesia. Kailangan nila yung power ng Holy Spirit, yung tulong ng banal na Espiritu, yung manifestation ng Holy Spirit. Amen. Di ba sinabi nga yan? And you shall receive power when the Holy Spirit comes to you. Pero napakaganda, no? Dito natin makikita yung importansya ng Holy Spirit. Eh. Bakit hindi ka agad sila pinahayo? Actually, pinigil sila. Eh. Ang sabi sa kanila, but wait in Jerusalem until you receive the power from on high. What do you think is the reason? Simple lang yan, di ba? Ibig sabihin, the reason why the Lord hindered them from sharing the gospel without the power of the Holy Spirit because, number one, hindi naman sa sarili nilang kakayahan ang gagawin nilang pagdi-disciple sa mga taong kikilala sa Panginoon. It is by the power of the Holy Spirit that indwells the believer. That will give them wisdom, that will give them the courage, and that will give them the ability to be a witness for our Lord Jesus Christ. Kaya na sinabi ng Panginoon na, wait, hintayin niyo muna ang power from on high. Sinasabi niya sa atin na, your power and ability is not sufficient because when it comes to mission, the power of the Holy Spirit will see you through hanggang sa magampanan ninyo ang dapat ninyong gampanan. Okay? It's very important. Kaya nga mga kapatid ko, hindi sa kapangyarihan lamang ng sarili nating pagnanasa o sarili nating desire na tayo mga kapatid ko ay nakakapag-evangelize. It is by the power of the Holy Spirit. At dito malinaw na they spoke in different tongues sa chapter 2. At nung dumating ang sandali na sila ng apostles ng Holy Spirit, the first evangelistic crusade ay ginawa ni Peter when he preached to those who are around and watching them speak in other tongues. Yeah? They were there. At kinuwento sa kanila ni Pedro ang ginawa nila kay Jesus na pinatay, pinako sa krus at nabuhay na maguli. At what happened? What happened? Napakarami ang mga naligtas sa pangangaral ni Apostol Pablo that, sabi po sa verse 46, if I'm not mistaken, ng chapter 2, every day they continued to gather together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Napakarami na naliligtas. Actually, sa first preaching ni Peter, 3,000 people kagad na naligtas. 3,000. Ito, wala pa si Paul yan. Ako nangangaral din ako, pero hindi ko ba naranasan na aking pag-preach ay 3,000 maligtas. Sino na po nakaranas sa inyo noon? Nangaral kayo, 3,000 naligtas. Baka wala pa sa atin, no? Pero ang ganda. The first evangelistic crusade is simply the testimony of what they did to the Lord Jesus Christ, being the Messiah, na kanilang tinraidor. And they were gripped and cut to their hearts. Nang sinabi niya, ano dapat namin gawin? And that is to accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Sa chapter 3, malinaw na si Peter and John ay nagpunta sa templo during the time of prayer sa ika-3 ng hapon. Iba kasi magpasunod ng mga Hudyo sa kanilang pananalangin. De oras eh. Pero nang pumunta sila doon, nakakita sila sa temple gate na tinatawag na Beautiful. Ng isang lumpong, hindi makatayo. Okay. At habang nakatingin ang lumpo sa kanila na parang naghihingi ng habag,
ang ginawa ng dalawa ay tumingin ka sa amin. At ang lalaking iyon ay tumingin sa kanila na naghihintay ng may maibibigay sa kanila. Chapter 3, verse 5 po yun. Pero ang sabing ganyan sa verse 6, yung dalawang kamali. Sinabi ni Pedro, ginto at pilak wala ako. Ngunit kung anong meron ako, yun ang bibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At tinabot ni Pedro ang kamay ng lalaki at ang lalaki tatayo. Pinagaling siya ng Panginoon. Kaya malaking gulo na naman to. Kasi yung kapangyarihan ng Holy Spirit na kay Peter at kay John ay kumilos dito. Because part ng ministry ng mga alagad is to heal the sick. The Holy Spirit has the power to do that. No? Kaya malaking gulo to. Kinwestiyon sila na naman ng mga Pariseo, etc., so forth and so on. Tuloy-tuloy po lumago ang mga Kristiyano. Hindi pa Kristiyano ang tawag sa kanila. No? Kundi tagasunod lamang sila ni Jesus. Okay. Sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, may gusto po akong bigyan ng pansin dito. Okay. Sabi po sa chapter 4, verse 36, kung di ako nagkakamali. Sa 32. Chapter 4, verse 32. Sabi, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of the possession was his own, but they shared everything they had. With great power and apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it in the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Okay, no? Mahirap po pakainin ng isang iglesia na libo-libo ang number. Kasi nga po, nagkatipon-tipon sila at ayaw na nila umalis sa Jerusalem, doon na sila nananambahan. Pero ang dami nila. Ba, nag-a-anniversary nga tayo, 100 tao lang, ang hirap ng pakainin eh. Yan pang ilang libo. Di ba mga kapatid? Kaya yung ginawa ng mga apostol? Sarap na mamumuya. Nakita ng mga Kristiyano ang pangangailangan. Kaya, from time to time, yung ginagawa nila, nagbebenta sila ng mga lupain, mga ari-arian, para kung sino man ang nangangailangan ay mabigyan nila. At ang lahat ng ito ay binibigay nila sa paanan ng mga apostol. Meron po tayo question dito. Alam niyo pong istorya ni Ananias at saka ni Sapphira, di ba? Sa chapter 5, may mag-asawa daw na nagbenta ng kanilang ari-arian. Pero ginawa nila, itinabi nila ang bahagi. At ang the rest na binawasan ay dinala sa mga apostol. Ngunit ang sabi ni Pedro kay Ananias, bakit napuspos ni Satanas ang puso mo? Na ikaw ay nagsinungaling sa Holy Spirit and had kept for yourself some of the money you received for the land. Didn't it belong to you before it was sold, and after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then the young man came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. Kasunod noon ay ang asawa naman niya.
Tinanong din, magkano pinagbilan nyo? Ganito lang po. Kasi kala nila makakapagsinungaling sila sa Holy Spirit. No. Pero nangyari, the same thing din ang nangyari sa kay Sapphira na babae dahil nagsinungaling sila. Okay. May tanong po ako. Sa panahon natin, may mga Kristiyano ho ba nagsisinungaling? Meron, Para mas meron. maganda. Para mas Meron. maganda. Sa panahon natin, may mga pastor ho ba nagsisinungaling? Meron. Oh, gandahan pa natin ang question. Sa panahon po ba natin, may mga Kristiyano ho ba nagnanakaw ng kanilang tithes, hindi nagbibigay? Kinukupit nila ang kanilang mga ikapo? Meron po ba? Huwag na kayo sumagot. Alam natin, lalo tayo mga pastor, alam natin, may mga member tayo, kinukupit ang kanilang ikapo. Di po ba mga kapatid? Agree ba kayo? Agree po. Ayaw nyo sumagot ha. Pamute ako. Totoo po yun. Ikaw, Brother Edgar, agree ka ba na may mga Kristiyanong kinukupit nila binabawasan ng kanilang ikapo? Agree, Pastor. Agree. Ay, iba, hindi nagbibigay, no? Okay. Opo. Okay. Pero ang tanong ko, bakit itong si Ananias at saka si Sapphira nagsinungaling, pinatay kagad ng Diyos? Pero bakit tayo, marami pastor, sinungaling din. Hanggang ngayon buhay pa. O, mga kapatid, sige. Pambira kayo, ako na lang salita ng salita eh. O, sige, magsalita naman kayo. Bakit si Ananias at saka si Sapphira ay pinatay ng Diyos samantalang ang daming mga sinungaling naman sa panahon natin na hindi namamatay. Hindi inaatulan ng ganon. Mas tingin nyo? Sige, isip-isip tayo. Kaya maging tapat na kayo. Bigyan niyo yung mga ikapo nyo. Sana may mga member na nakikinig dito. Oh, mga kapsat. Huwag na kupitin ang mga ikapo. Bigyan na ng buo. Pero bakit? Saka si Ananias at saka si Sapphira, pinatay. Samantalang nagsinungaling lang naman sila. Samantalang sa panahon natin, halos araw-araw nagsisinungaling tayo. Pastor, may question po ako doon. Literal po ba? Physical death po ba yung gano'n? Na talagang Oo, patay physical death literally? yun. Di ba basahin mo? At dumating ang mga lalaki at binuhat ang bangkay ni Ananias. Physical death. Physical death eh. Ganon din naman si Sapphira. Ang sabi nga ni Pedro, narito, ang mga naglibing sa asawa mo ay paparehan na upang buhatin ka rin. Sure, physical talaga yun. Ano masasabi niyo doon mga kapatid ko? Ako Bakit tayo sila may tanong. pinatay na Panginoon? Oh, Sorry, sige, ako, Joshua. ako po tayo may tanong din po tayo. Yung Ako decision- nagtatanong, ba't ba kayo nagtatanong? Hindi po, parang ano na rin po, parang comment ko na rin po kasi po nung binenta po ba nila yung kanilang mga lupain is para po itulong po doon sa Yes. pagtatag ng Kasi kanilang nga, chapter 4, Opo. last verse, sabi, there was a man named Joseph, they called Barnabas, who Opo. sold this piece of land and gave the proceeds to the apostles para gamitin sa ministry. Kaya chapter 5, there was a husband and wife named Ananias and Sapphira who did the same. Ayun. Pero ang kaibahan lang nila ni Bernabe, si Bernabe faithful. Kung ano yung ninasa ng kanyang puso, kung ano Yes yung po. pinagbentahan yun na binigay niya. Si Ananias at si Sapphira, swindler eh. Gusto nila maging sikat, no, Opo. na nagbibigay sa church, pero gusto nila, nanghihinayang sila sa ibibigay. Yan ang ginawa nila. Gamitin ng salit na Tagalog, hinati nila, nagtabi sila.
ng para sa kanila. Kaya lang, first and foremost, it was intended in their hearts. Nasa puso na nila yan na, eto, bebenta namin to, ibibigay namin pantulong sa church. Pero hindi ganon. The assumption is this, kung wala ang Holy Spirit, pag binigay nila yon at tao lamang ang nakakakita, wala ang power ng Holy Spirit, iisipin ng tao na yung binigay nila ay yung kabuuan ng kanilang pinagbentahan. Pero no, the Holy Spirit was there. Alam sabi ni Peter, bakit pinuspos ng dyablo ang iyong puso? Di ba, no? Pastor, Sige. sila eh. Sige. Kasi Pastor, nangako sila sa Holy Spirit na, yun nga, dahil nga kumikilos na yung Holy Spirit that time. Baga, hindi sila naging tapat. Inati nila yung... Agree ako Sabi dyan, natin Brother natin. Edgar. Ah, Agree ako dyan. Ang question ko ngayon, follow-up question, bakit Okay. sa panahon natin, hindi rin naman tapat ang maraming Kristiyano, bakit hindi namamatay? kasi Pastor, yung hindi naman kasi sa ngayon, hindi naman nagbebenta ng ari-arian eh. Tithes lang yung inaano nila. Pero, More than tithe hindi yun. rin naman faithful ang marami. Opo. Okay, maglalagay ako ng pera sa tithe envelope ko. Assuming lahat tayo mga Kristiyano dito. Maglalagay ako ng pera sa tithe envelope ko. Sino nakakalam kung yung binigay kong tithe sa tithe envelope ko ay yun talaga ang tithe ko o yun ay bahagi lang ng tithe ko? Wala. Wala. Maliban Diyos. Kahit ako, Pastor, pag naglagay ka ng pera sa tithe envelope mo, pag binila ng treasurer, ina-assume ng treasurer na yun ang kabuuang ikapo mo. Nobody knows kung yun ay bahagi lang o yun talaga ang kabuuan. Ganun ang ginawa ni Ananias sa Sapphira eh. Sinabi nila, eto ang kabuuan, pero alam ng Diyos na yun ay bahagi lang. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pangalanan ng buo yung isang bahagi lang ng kabuuan. Ang tawag doon ay misrepresentation. Okay. So, si Ananias sa Sapphira ay pinatay ng Diyos dahil nagsinungaling. Ang tanong ko ngayon, bakit sa panahon natin ang daming sinungaling ng mga miyembro pero hindi pinapatay ng Diyos? Pastor, Di ba? Ang hirap, ano? O yan, nasa Book of Acts tayo. Pag-aralan natin to. Kasi ayaw ko namang ma-out of line kayo kasi ito reality. Magkakaroon na reflection ito sa atin. Kasi sabi nyo, pinatay ng Diyos, no? Pero bakit ngayon sa panahon namin, dahil naman sinungaling Kristiyano, pinapatay ng Diyos? What do you think is the reason? Binibigyan pa ng chance na magbago, pero hindi pa rin yun ang Bakit si Ananias Sapphira hindi binigyan ng chance? Pastor, Ang sarap ng mani, kumakain ako ng mani. Akin po, Pastor, try lang. Sige. Ano po, kasi kaya sa panahon natin is nangyayari yun. Parang, bakit pinatay po yung mag-asawa nun? Parang binibigyan lang po ng Holy Spirit. Pinapakita niya yung kapangyarihan niya. Okay. Tapos ngayon sa panahon natin, wala na po kasi si Pedro eh. Nasa langit na. Pambihira ka naman, Michelle. Sa akin tayo parang magiging ano po siya, parang parang lesson sa mga tao na yung desire ng puso nila is ganun lang. Kumbaga po, nakikita yung Panginoon at nakakaroon ng kaparusahan pag disobedience po. Pastor, Kasabay ko yung lesson ni Pastor Julius pala siya, Teo 3. Magsabay kami. Sige, Brother Pastor, Edgar. Ano yun? maraming Kristiyano po kasi, Pastor, hindi po nila nababasa to. Itong
Book of Acts. Kumbaga, Hmm. yung iba pastor, dahil hindi nila alam to, na hindi pa nila nababasa tong Book of Acts. Kaya hindi po sila nagiging faithful sa tithes. Parang dumidepende lang po sila doon sa kung ano po yung naisip nila. Ayun lang po yung siguro marahil hindi po nila nababasa to. Kaya Kaya po tayo mga pastor, dapat sabihin natin sa mga miyembro natin maging faithful kayo sa pag-iikap mo. maaaring ganun pastor yung dahilan. Okay. Salamat sa input ninyo mga kapatid. Pero isang bagay ang itatanong ko sa inyo. Nung nangyari ang mga bagay na ito, anong panahon? Sa panahon ng iglesia, nangyari ito. Nangyari din ang ganito. Nung ang Panginoon, ang bansang Israel, sa lumang tipan, ay tinalo nila, pumasok sila sa lupang pangako, tinalo nila, may yung isang bayan, pero may isang tao na gumawa ng hindi nararapat. Dahil sabing ganyan nila Joshua, ang lahat na importanteng bagay ay ibigay niyo sa Diyos. Ginto, pilak, at ang lahat ay sunugin ninyo. Pero may isang lalaki ng pangalan ay Akan, na yung mga nasamsam niya doon sa tinalo nilang bayan, ginto, pilak, at saka mamahaling tela, ay itinago niya at sinarili niya. Ang naging resulta, inihayag yun ng Diyos, at ang hatol ng Panginoon sa kanila ay simple. Lahat sila, kasama ang kanyang pamilya, ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Walang second chance doon. Diba? Ikalawa, sa Old Testament din, nung nagkaroon ng tinatawag na rebellion, sila Korah. Ano nangyari? Sinumpa sila ni Moses sa isa ilang at bumuka ang lupa at kinain sila lahat. Patay lahat. May similarity dito sa Book of Acts. Bakit ganun kabilis ang judgment ng Panginoon? Wala po sa tinatawag nating desisyon ng Panginoon ang reason kung bakit. Kundi ito po'y nakabase sa tinatawag na sitwasyon. Okay. Nung si Akan po ay nagnakaw at pinatay ng Panginoon, nasa punto po sila ng pagkubkob sa lupang pangako. Nung pinatay ng Panginoon sila Kore, nung sila ay nag-rebellion against Moses, nasa punto po sila na nasa wilderness. At nung pinatay ng Holy Spirit si Ananias at si Sapphira, nasa punto po sila? Ang iglesia. Ang iglesia po ay nasa punto ng pagsisimula. So madaling salita, napaka-importante ang katapatan ng pagsunod sa Panginoon sa mga sitwasyon na kinakailangan nating ipakita ito. Ano kaya ang mangyayari? Kapag ang lahat ay naging katulad ni Ananias at Sapphira, nagbebenta ng lupain na hindi nagiging tapat. Ano po mangyayari? Ang Ubus unang yung member. iglesia, at ang unang iglesia po ang mangyayari sa kanila is simple like this. Ang unang iglesia ay hindi led by the Holy Spirit. Kundi magiging pangunahan na siya ng espiritu ng tao. Kaya nga, importante mga kapatid ko, ayon sa sample ng Acts na ito, na tingnan natin kung ano ang sitwasyon na kinalalagyan natin. Sa ngayon, tama si Brother Edgar eh. Kasi
Kaya hindi pinapatay ng Diyos ngayon, binibigyan ng pagkakataon. Bakit? Kasi hindi crucial para sa iglesia yung pagsisinungaling ng ilan sa atin pagdating sa church. Diba? Kasi kahit na magsinungaling tayo kuminsan, di maging tapat sa ating mga ikapo o maging hindi tapat sa ating mga ministeryo, hindi naman naapektuhan ng lahat. Pero nung unang iglesia, very important na yung standard ng Panginoon ay ino-observe. Bakit? Kasi pag may nag-violate, affected ang lahat. At ang forward marching ng iglesia, sabi nga, hindi pa man lumalakas ang tuhod, binabalian mo na ang iglesia. Ano mangyayari? Kaya dito, ipinapakita sa atin ng banal na Espiritu Santo ang isang importanteng bagay pagdating sa church. Dahil kasi, kapag hindi natin inobserve ang mga importanteng bagay na ito, malaki yung magiging epekto nito sa ating iglesia. Okay. Yung kung babalikan natin ang 1 Corinthians 11, tungkol po sa Santa Cena. Anong sabi doon ni Apostol Pablo? Pag kayo itatanggap na Santa Cena, suriin niyo muna ang inyong sarili kung kayo ay namumuhay sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang iba sa inyo ay nangamatay dahil hindi nyo ginagalang ang commemoration noong communion na kamatayan ng Panginoong Kristo. Anong gusto kong sabihin? Kapag ang isang gawain ay nagsisimula lang, crucial na maging dependent ka sa Diyos at maging tapat ka sa Diyos. Dahil pag hindi ka naging tapat sa Panginoon, darating sa iyo yung tinatawag na correction galing sa Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na ang kanyang gawain ay maapektuhan ng kasalanan ng ilang mga tao sa loob ng iglesia. Kaya naalala po ninyo mga kapatid, bandang huli ng Acts, meron isa pong sorcerer doon, ang gagamot, sumama sa mga Kristiyano. Basahin nyo survey lang tayo kaya hindi tayo nagiging detalyado masyado. Sumama sa mga Kristiyano, gusto niyang bilihin. Pangalan niya ay Simon the Sorcerer, yung kapangyarihan. Ano sabi ng Panginoon ng mga apostol? Mapahamak na kasama mo ang iyong pera sapagkat hindi mo kayang bilhin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan natin mga kapatid, nagsisimula pa lang ang church. Tapos, papasukan mo na kagad ng mga kalokohan. Kaya gano'n na din yan ng Panginoon sa Ananias at saka si Sapphira. Kasi kung kaya ni Ananias at saka ni Sapphira magbenta ng lupa, ibig sabihin, prominente silang tao sa grupo ng mga Kristiyano katulad ni Bernabe. Prominenteng tao lang ang kaya magbenta tapos ibibigay sa mga apostol. So, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano kaya kung yung prominenteng tao sa iglesia ang magkamali at gumawa ng kalokohan? Ano ang magiging epekto nito sa church? Malaki. Kaya nga, balikan natin ang kwento. Nung si Jimmy Swaggart ay nagkamali, anong epekto nito sa iglesia niya? Maraming nagsipag-backslide. Nung si, tawag dito, Jim Baker ng PTL Club ay nagkamali. Di ba bumagsak ang PTL Club? Ang pumalit sa kanya doon ay si Johnny Erickson, Tada. Sa madaling salita, if you're a prominent part ng iglesia at yung ministry mo ay binabaluktot mo, maraming mga tao ang naapektuhan. Noong 1978, kung hindi ako nagkakamali, no, 1978, may isang pastor sa Amerika, pangalan niya ay si Jim Jones.
Bumaluktot ang doktrina niya. Nagkaroon siya ng pagsasarili ng doktrina. At ang sabi niya, babalik muli ang Panginoong Hesukristo, hindi dito sa California, kundi sa Guyana, Johnstown. Kaya nakipag-usap sila sa government ng Guyana, Johnstown. At sabi nila, bibili kami ng isang portion dyan. Dahil kasi lahat ng ating church members lilipat doon. At doon kami hihintay namin ang Panginoong Hesukristo. Marami kapatbahagi naman si Jim Jones, magkaroon siya ng kabit at pinapahirapan niya yung mga tao doon na kasama niya sa Guyana. Kaya may mga senator na pumunta sa Johnstown at ang isa nga doon ay napatay pa nila. So, the last resort ni Jim Jones ay simple painumin ng Kool-Aid na may halong cyanide ang lahat ng naroon. Ang ayaw uminom, binabaril. Pagkakamali lang to ng isang leader. At alam niyo ba kung ilan ang namatay doon? Mahigit 200 people ang namatay. It's either binaril o pinainom na cyanide. Kaya tayo, ang sabi ng Biblia, we must be very careful because tayo mga leaders, we are accountable because people follow us. Ananias and Sapphira are leaders dahil nila kayang magbenta kung hindi sila mayaman. And that left the example na kung sakaling sila'y nakalusot, then madi-disgrace ang pangalan ng Panginoon because inside the church, meron palang kabulastugan na nangyayari. Kaya immediately ang Panginoon gumawa ng desisyon. I don't want this thing to happen Dapat again sana doon. because I cannot allow fallacy Dapat to pinapaya exist ganito within my church. Remember, wala pang denominasyon na noon. Walang Katoliko, walang AG, walang Foursquare, walang United Methodist na noon. Iisa pa lang ang church. At imagine that, itong church na ito na binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo, hahayaan mong mabahirat at madungi sa labas. So immediately, inalis ng Panginoon ang nagiging cause ng kasalanan. And that is the more acceptable reason kung bakit si Ananias at si Sapphira ay pinatay ng Panginoon. It was a judgment. Take note. It was a it was a judgment to preserve the integrity of the church. At ang gumawa nun ay hindi ang General Presbytery o Judiciary ng Iglesia, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Through the Holy Spirit. Pero sa panahon natin, hindi na masyadong affected ang church. Kasi pag ang isang church nagkaroon ng ganon, existing pa naman ng ibang mga churches eh. Somebody is going to continue. Kaya mapapansin nyo kung minsan may mga churches na nawawala, namamatay. Because leadership actually is doing something. At ang nangyayari, pag nawala yung church na yun, may mga iba pa naman church na nanatili. Kaya tayo bilang mga leader, iingatan natin ang ating sarili. Hindi porki tayo ang siyang nagdidesisyon sa loob ng iglesia natin. Nangangahulugan na ang mga desisyon natin is always right and accepted. Kaya nga itinuturo ko ito sa ibang mga pastor natin. Magkasala ka na sa Diyos, ng kasalanan mo ay personal. Huwag ka lang magkasala sa Diyos na ang nakataya ay ministry. Because the very reason, pag tinaya mo ang ministry sa kasalanan mo, the very reason why Jesus came ay sinisira mo. And that is the church. Magkasala ka ng personal. Okay lang yan. Huwag ka lang magkasala na nakataya ay ang iglesia. Because haharap tayo sa judgment ng Panginoon. Hindi man tayo patayin, pero definitely, the Holy Spirit ay hindi makikipagpunyagi sa atin lagi. Kaya kung minsan may mapapansin tayo,
A church exists pero parang patay. Something is wrong with that. Gustong-gusto ng Diyos, ng Holy Spirit, ng iglesia ay buhay na buhay sa katotohanan. Pero may mga iglesyang patay. Because something is wrong. Within the leadership or within people, something is wrong. Importante sa lahat, masusunod natin ang Holy Spirit. Any question?